kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ina, 30 years old at ito, lagi talaga ako ditong nabubulol. At veterinarian. Ayan. At Veterinaryo. Basta vet. Ayan, 30 years old at vet sa isang malaking dairy farm dito sa Laguna. Sumulat po ako para ibahagi ang isang sitwasyong pinagdaanan ko kamakailan lang. Sana po ay kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ganito po kasi, matalik na kaibigan ko po si Cara since college. Lahat po ng milestones at problema namin sabay naming hinaharap. Para bang natural na parte ng buhay namin ang isa't isa. Kapag may magandang nangyari, siya agad ang gusto kong sabihan. Kapag may magbigat naman akong pinagdadaanan, siya rin ang una kong takbuhan. Akala ko noon gano'n na kami habang buhay. Nagsimula ang lahat. Magka-boyfriend siya. Dahil NBSB ako, no boyfriend since birth, ipinaramdam niya sa akin na may malaking kakulangan sa buhay ko. May mga biro siya na may halong pangmamaliit. Nung una, pinapalagpas ko lang. Iniisip kong baka hindi naman niya sinasadya. Baka naman, sensitive lang ako. Pero habang tumatagal, lalong lumalala. Yung biro niya nasa borderline na ng pang-iinsulto. Kapag nag-post ako sa social media, lagi siyang may hindi nakakatuwang komento. Para bang goal niya na ipahiya ako. Paulit-ulit yon sa loob ng halos isang taon. Maliit na bagay lang siguro sa iba pero nakakapagod palang maramdaman na kapag masaya ako, may taong handang basagin yun. Na sa halip na maging proud siya sa mga achievements ko, kailangan niya laging maliitin para lang maipamukha niyang lamang siya. Unti-unti akong lumayo. Sumasagot pa din ako sa messages niya pero hindi na ako ganoon ka-open tungkol sa buhay ko. Para kasing hindi naman kaibigan ang tingin niya sa akin, kung hindi, kompetisyon. Hindi nagtagal, I unfollowed her. Tapos, I muted her messages. Eventually, tuluyan na akong nag-MIA or missing in action sa buhay niya. Blinak ko siya at sa totoo lang, doon ko unang naramdaman ang totoong katahimikan. Ang gaan pala sa pakiramdam kapag wala ng taong laging handang maliitin ka anumang oras. May mga relasyon palang kahit gaano katagal, hindi ibig sabihin healthy pa ding dalhin habang buhay. Sa mga kapwa ko listeners na dumadaan ngayon sa pinagdaanan ko, okay lang lumayo. Hindi selfish ang piliin ng sarili mong healing. Darating din yung araw na magigising ka na hindi na mabigat ang puso mo. Kapag dumating yung araw na yon, maiintindihan mong may mga taong dumaan lang talaga para turuan tayong mahalin ang sarili natin ng mas tama. Lubos na gumagalang, Ina. Ina! Tingin ko wala ka naman problema kasi hindi ka naman, nagkwento ka lang. Correct. Pero ako may mga question ako na nagpa-pop up na naman sa utak ko mo. Bakit? Ano yung mga katanungan? Unang-una itong mga naramdaman mo na parang minamaliit ka, na-communicate mo ba to sa kay Cara? Kasi tandaan mo, dati kayong magkaibigan BFF nga, best friend eh. Meron kasing possible na factor din na may halong inggit. Posible. Dahil nagkaroon na ng boyfriend, si Cara, tas nag-iba na yung world. So, everything now becomes even more sensitive. May possibility lang. Tama naman ang nabanggit niya kanina kasi ninote ko nga, may competition ang nangyayari. Correct. May mga ganun na competition. Pero is Cara even competing? Pero may mas malalim pa akong nakikita na baka nilulook up ka talaga nitong BFF mo na parang need niya yung validation from you. Pwede rin. Kaya nagkakaroon ng competition na parang pati sa pagbo-boyfriend ikaw, wala kang jowa, parang na gusto niyang i-validate yung sarili niya. Pwedeng may ganon. Pasensya na po kayo, ganito po talaga mag-isip yung taong taong maraming ideas, 'di ba? Nananahimik tong si Ina na parang wala siyang issue, biglang meron po siyang issue.
Kanina parang wala naman siya problema, nagkukwento lang siya. Pero naisip-isip na to ni Diego Bandido, ay hindi, may issue ka. Si Cara, she looks up to you. But that's a valid point, I mean, though, syempre, parang hindi ko sinasabing ganun, at saka hindi mo naman Baka, din sinasabi na mali yung decision mo na i-friendship over. Kasi obviously, with how Ina shared her story, parang mas nagkaroon siya ng katahimikan nung wala na si Cara sa buhay niya. Kasi toxic na Kasi naging toxic na. Kasi nga naman 1 year. 'Di ba? Kaya lang may mga taong katulad ni Diego na maraming ideas, 'di ba? Na biglang, hindi naman kaya ganun. Pero, naniniwala rin ako sa sinabi ni Ina na talagang sadyang may mga taong dadaan lang. Totoo naman yun. Dadaan Tama lang naman din. yun. Kahit na ilang taon, di ba? Hindi naman siya assurance na porke marami kayong taon together as friends, hindi siya assurance na you will still be friends after. Or you will still be friends until death do you part. Correct. Diba? May mga taong talagang ganito. BFF sila dati. Lahat ginagawa nila together. Pero nang dahil sa boyfriend, nagkahiwalay din, nagkaiba. It really happens. And ibig sabihin, talagang truly na ang mga friendship ay seasonal. Actually, maraming mga kwento yan na halimbawa. Ako din, naiisip ko rin din yan sa utak ko rin kuminsan na may mga tropa ko na sobrang close ko nung elementary. Dati, correct. Pero may part sa akin na gusto ko sana na mag-hook up pa ng mga college na. Pero wala na. So parang may sarili na silang mundo. Iba na din yung ginagalawan. Parang ganon. Correct. So it really happens. Nangyayari talaga siya. And in this case, dito kay Ina, ganun yung nangyari with Cara na hanggang doon na lang din talaga siguro yung friendship. Depende kasi yan na depende kasi yan sa exposure din ni Cara. Halimbawa, doon sa nasamahan niya mga grupo ng tao, baka naapektuhan Nag-iba na din. O kaya yung boyfriend niya. Yan, may influence yung din. Yung boyfriend niya na nag-influence, usually naman, hindi naman usually, pero pagka first boyfriend kasi may tatak din yun Kasi yan yung kauna-unahang binigay mo ang iyong puso sa kanya, 'di ba? So baka may influence din si jowa, kaya gano'n na hindi na kayo match ni Ina, gano'n talaga. Yan kasi yung problema dito sa Burnay, pag nagpapadala kayo ng kwento na walang problema, gagawa namin ng issue. Kasi ang punto kasi dito, pag-usapan yung problema. So kung walang problema, gagawa namin ng problema. Kami pa naman, mahilig kami sa issue. So gusto namin ng ma-issue. So gagawan ka namin ng issue. Yeah. 'Di ba? Pero to go back to the point ni Diego kanina, yung naisip niyang idea about baka naman si Cara talaga ay may mga gano kasing tao yung they look up to you, kaya gusto kanilang kulitin. 'Di ba may isang kwento ni Batman and Robin na lagi siyang Robin na nagalit na siya kay Bruce Wayne. Sa series to nagalit na siya kay Bruce Wayne dahil lagi na lang siyang second. Lagi na lang kaya siyang nag-separate sidekick. siya. Kaya nagkaroon siya sinisiraan niya si Batman. So may mga ganun maaaring merong point itong si Diego Bandido. Pero wag na natin. Pero hindi namin sinasabi na ganun correct. Kasi friendship over na nga tapos na yan tapos so mga POV lang yan. Kasi nga wala kang problema. So ginawa namin ng problema. Kasi gusto namin i-restore Gusto namin ng problemang isosolve Lalo na to si Diego Bandido na gustong may i-resolve na problema. Ganon. Pero happy for you, Ina, if you found peace. And that's another POV ng kwento na Maywagang Burnay na you can choose your own peace. Totoo. Huwag ka rin, kung masyado ng toxic, yung taong yun, let go. Let it go. Very good ka naman dun sa part na yun Kung naiinis ka every time, naaasar ka, nade-develop yung insecurity mo, anxiety mo, inggit mo, di ba? And then you can always let go. Hindi lang naman yan na nag-iisang tao sa mundo. Tama. Yun naman ang katotohanan dyan. So we're happy for you, Doc Ina. Yan. Thank you. Ayan, na salamat. okay ka naman, ayos ka naman, and we hope na magkaroon ka ng mga more friendships. More friendships in the future. And naghahanap ka ba ng boyfriend? Ayan. And di more jowa in the future. Ayan. Kinargahan lang namin yung kwento mo. Kasi walang kargang problema Kwento lang. Although, kwento lang. Kung titignan mo, problema din naman yung nag-friendship over, ganyan. Pero,
when God closes the door, He opens the window eh. So kapag natapos ang season ng friendship ng isang tao, hindi naman ibig sabihin na wala ka na magiging friends. Meron at meron pa rin. Hindi pa rin tapos ang kwento natin hangga't Ng buhay, nabubuhay correct. tayo, 'di ba? Oo. Kasi malay natin baka mag-meet kayo along Somewhere, the way. somehow, Oo. 'di ba? Hindi natin alam. Sulat ka uli. Correct, Oo, 'di ba? diba? Kwento mo sa amin ulit. Yan. At kung gusto mo ikwento yung storya mo, pwede mo kaming i-email, Kabisyo. Send your stories at maywagamburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo, babaitang sa sobrang tindi ng pangadig. Kailangan pahinga ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alam nyo na. So, next time, pag nagpadala kayo ng kwento na walang problema, Ayan, bibigyan namin ng problema. kakargahan namin. Lalagyan namin ng issue bilang mahilig kami sa issue. Ayan. Ma-issue kami. Trolale. O siya, happy weekend po mga Kabisyo. Ayan. Grabe, next week, isang linggo na lang. Oo. Tapos na ang May. Kaya nga, magpa-Father's Day na. Alam, bilis! Tapos konti na lang tuition na naman. Tama. Oo, sa June. Back to school na, Back to Independence school. Day. Ang bilis, Yan ano? yung And mga- before we all know it, pag nag-start na yung classes, bare months na. Yes, oo. Pag natapos na yung linggo ng wika, dire-diretso na yan Oo, siya. tagbaha na. Ano na? Okay. Okay, sige na. Sige na, Exit. bye. Baha, wala nangyari. O siya, bye-bye.